sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa habag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nag-iimon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, sa karangalan ni Santa Agnes, isang martir sa pananampalataya. Tayong lahat ay humingi ng biyaya sa kanyang pamamagitan na maging tapat hanggang kamatayan sa ating pananampalataya. Kaugnay niyan, ating patuloy na ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nanghihina ang pananampalataya at nawawala ng pag-asa, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live. Kasama ng intensyon ng ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin, saan mang bansa sila naroroon, at ng ating mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito. Special intention also for the success of the 129th CBCP Plenary Assembly sponsored by the Archdiocese of Lipa na ngayon ay kasalukuyang ginaganap sa Seda Nubali, Santa Rosa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos upang tayo'y maging karapat-dapat na makilahok sa pagdiriwang na ito. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya
ayon sa ipinamalas niya sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig sa inyong ipinakita. At hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtanin ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matiyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago na nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga, ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit. Sa dakong kabanal-banalang na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin, doon siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging luba sa may pagkatakot, pagkatsagana. Pangako ng poon ay hindi nasisira. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot ng mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Magsitayo po lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." At sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar, ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karanasan ang nagsasabi sa atin na kapag tayo ay may nakikitang mga tao na gumagawa ng mali at nagkakamit ng reward dito sa mundong ito, nakaka-discourage, di po ba? Nakaka-discourage na maging mabuti at maging tapat sa kung ano ang dapat gawin bilang Kristiyano. Paano ba naman? Yung kaopisina ninyo na saksakan ng sipsip sa inyong amo, kapag naandyan, panay ang papel, panay ang pagaling, pero pagka wala na naman ang amo, ay katamad naman, ay siya pa ang napopromote at nabibigyan ng merito. Paano ba naman kayo hindi madi-discourage kung sino pa yung nagnanakaw sa institusyon at walang malasakit, ay siya pa yung nangunguna na mabigyan ng promotion. Maraming mga karanasan tayo na ganyan. At nakaka-discourage kung minsan, kaya ang nangyayari sa atin ay sa halip na maging committed sa ating personal values, ay di sumasama tayo at sinasabi nating, sige, let us join the bandwagon. Tapos tayo, na gumagawa ng tama at mabuti, parang tayo pa ang namamali. Tayo pa ang nag-iisa at tayo pa ang nape-persecute. Karanasan nating lahat yan. At madi-discourage tayo or nakaka-discourage kapag naka-anchor ang ating pamantayan or tinatawag na prinsipyo at values sa mundong ito o sa mga tao na may hawak ng reward. Halimbawa ay boss sa opisina o halimbawa ay authority sa institusyon o sa community na inyong pinaglilingkuran. Pero kapag naka-anchor ang inyong principle and values sa Diyos, kahit anong mangyari sa kapaligiran, hindi tayo maapektuhan at mananatili tayong matatag at may paninindigan sa gitna ng kasamaang nangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa. Ang Diyos ay tapat.
At ginagantimpalaan niya ang mga tao na gumagawa ng mabuti, na honest, na ang pamantayan ay nakabatay sa kanyang turo at aral. Kaya hindi tayo dapat ma-discourage. Kahit nakikita natin sa ating paligid, kahit tayo ay may nakikitang hindi akma sa pamantayan ng Diyos, dapat daw tayong maging tapat at ipagpatuloy ang ating ginagawang mabuti dahil sa huli, kapag tayo'y naging tapat, ang Diyos ay makatarungan at ang Diyos tayo ay gagantimpalaan. Yan ang halimbawang ipinakita ni Santa Agnes, na sa batang edad pa lamang ay ikinonsecrate na ang kanyang sarili at ang kanyang virginity sa Diyos. At dahil dito, sa kanyang paninindigang ito, kung saan ang kanyang pamantayan ay pamantayan ng Diyos, tinreten siya. Because of her faith, tinreten ang kanyang buhay. Siya ay tinakot na ito-torture kung hindi niya i-renounce ang kanyang pananampalataya. And true to her values, nanatili siyang nakakapit sa Diyos at tapat sa kanyang paninindigan hanggang sa siya ay putulan ng ulo dahil sa kanyang pagiging tapat sa Panginoon. Kaya nga, as a reward, bilang gantimpala ng Panginoon, siya ay kinilala ng simbahan kung saan hanggang sa kasalukuyan ay nagiging inspirasyon ng marami bilang huwara ng katapatan sa turo at aral ng Panginoong Hesus. Ganyan mga kapatid, ang tunay na tagasunod ni Hesus. Kaya nga, ngayong araw na ito, kung sakaling kayo ay nasisiraan ng loob at natutokso ng gumawa na rin ng mali, gumawa na rin at sumama na rin sa mga taong walwal ang buhay dahil sa inyong paningin, ang kanilang ginagawa ay nabibigyan ng reward at hindi napaparusahan, mag-isip-isip muna. Huwag basta-basta sasama at i-compromise ang inyong personal values. Sapagkat may Diyos na nakakakita ng lahat, may Diyos na magpaparusa sa tamang panahon. Kaya nga tayo ay inaanyayahang maging tapat. At huwag basta-basta masisiraan ng loob, sapagkat katulad ng sinasabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay makatarungan sa mga taong mabuti at tapat at gagantimpalaan niya tayo sa bandang huli bilang pagtupad sa kanyang sumpa at pangako na ang mga taong may pananampalataya at tapat sa kanya ay magkakamit ng katarungan o justice at reward sa buhay na walang hanggan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang hapit, alalay na
sa mabasag po ng aming paggawa. Ang alak na ito para may inumin ng bibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agnes sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat may narapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan, inaragilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ialiw mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agnes sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naug sa kinaroroonan ng mga yumao, na maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating na January 23, isasagawa sa pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng mga obispo sa Pilipinas. Sa araw na ito, ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga misa ay matutunghay ninyo sa ating screen. Mangyari maggabayan po tayo. Ikatlo, mga kapiyo, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay isinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawahan. May nararapat din po nating lagyan ang mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatulong sa patuloy pagpapaunlad ng pambansang dambana. Nais din po namin ipaalala ang responsibilidad ng bawat isa sa pag-aalaga sa mga lugar na ito. Samahan po ninyo kaming panatilihin ang kalinisan at maayos na ang ating kapaligiran. Maraming salamat pong muli at patuloy tayong magtulungan para sa ikakabuti ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imahing dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, na para nung sa unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayon natin bayang, kanyang paggaling at habag, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking mga bibig. Halina't at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya aawitan ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoon, napakadakila. Ang dakilang hari, higit sa asinuman ang binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga, niyang ang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Halina at sambahin ang makapangyarihan Diyos. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang kakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampang di na sila daratal. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Ang Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng langit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon ay nagdala sa lakas ng aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pag-gising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Panginoon, sa amin ipadama mo ang iyong liwanag at katotohanan. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa mahirap na kaaway? Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay ko ay papanaw sa daigdig ng patay. Ako, masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na, tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na hahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdiyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, hindi makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tulad din ng Ama na nasa mga anak, ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at sa walang at hanggan. magpasawalang Amen. hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yung panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan ng lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tinuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas na naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa iba yung karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila ka't lakas mo ay gawa ng nahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati aking malalaki, panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumigaw, buong mundo kahit saang sulok nitong daigdig. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabay yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kabururan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na man din ang trigo sa kapatagan.
Ang lahat ay umawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magdanakaw, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng nanganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magdanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tayo pong lahat. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyo ang pangako, ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratan ako ng umaga na tumawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipin ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Hesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ang pag-asa na sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang anumang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umunlad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang kung makita nila,
magbigay papuri sila sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Ama namin sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para rin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes. Kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakaisa sa pang-umagang panalangin.